God's grace po. He has a purpose at naging makabuluhan ng buhay ko sa kulungan. At yun ang pinapapasalamat ko. Sana po, bigyan na po ng peace ito kasi parang useless din, Your Honor. Dahil hindi na po maibabalik lahat ng na-damage sa buhay ko. Salamat po sa inyong attitude. Ilan taon pa po kayo sa kulungan, Ms. Jet? Ano? Ilan taon pa po kayo sa kulungan? Nakawala na ba kayo o ano ba? Ang status nyo ngayon? Actually po, Your Honor, as far as I know po, I have already served the maximum sentence po. Kasi nga, with the GCTA po, nagpapasalamat po sa Panginoon dahil nga, mayroon yung bagong batas. I was able to avail nung GCTA. So from jail, sa tulong ni God, I was able to maintain yung good attitude ko sa jail until sa correctional. And I am even the trustee mula sa jail hanggang sa correctional. At ito ay pinapasalamatan ko dahil it's a privilege. Privilege lang po ito. And siguro nga, sabi ko nga, may purpose si God. At sa ngayon, ito sana, I would like to take this opportunity to speak if I may be allowed by this honorable committee na sana po, mabigyan na po ng pansin yung hinihiling ko na kalayahan, pati yung kapatid ko. Kasi 3 years old pa po yung anak ko, mag-23 na. Ang hirap i-explain sa kanya kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin kami ng kapatid ko. Ang iyong kapatid na convict din. Opo, Your Honor. Nasa Dapicol po siya. Kumusta na po siya ngayon? Sa awa ng Diyos nga, Your Honor, both of us, Wala rin din po siyang kasalanan. Pareho po kami, Your Honor. I will speak for my brother kasi kilala ko siya. Kumusta yung anak ninyo ngayon? Sa ngayon po, masasabi ko siguro sa tulong ni God, I tried to explain to her na God has a purpose. She must be strong. Sabi ko sa kanya. Medyo nasaktan lang siya talaga dahil nga ito sa nangyari ngayon, bakit naungkat na naman ito? Dahil tapos na nga. Tumahimik na nga yung buhay ko sa 20 years sa kulungan. Bakit ito? Pero siguro, baka ito yung opportunity sana mapansin na makauwi na rin kami ng kapatid ko. At para na rin sa kung okay lang po na. Marami po sa mga kasamahan ko sa kulungan na baka kasi itong body na to, I am praying for this body, hindi lang sa yung lawmakers ng Philippines na i-enlighten po kayo kasi ang daming, siguro, yung 20 years ko sa kulungan na nakita ko na baka mabigyan nyo rin ng pansin, lalo na po yung matatanda na namamatay na lang doon, sobra na ng 20 years, hindi pa nakakalaya. Yun lang po sana maano ko na sana hindi lang